Kung napansin mo, may mga lalaki na kahit anong effort ang gawin, parang sila pa rin ang laging nahuhulog sa bitag ng emosyon. Sila ang laging naghahabol, sila ang laging nag-aalala, at sila rin ang laging natatakot na mawala ang babaeng gusto nila. Pero may isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Sa mundo ng attraction, may mga taong marunong magkontrol ng emosyon ng iba. At kadalasan, kapag hindi mo alam ang mga galaw na ito, ikaw ang nagiging biktima. Kaya kung nararamdaman mo na parang ikaw ang laging nadadala ng emosyon ng babae, parang ikaw ang laging nag-a-adjust, at parang ikaw ang laging nasa posisyon na kailangang mag-prove ng halaga mo, malamang may nangyayaring psychological game na hindi mo napapansin. At ang problema, karamihan sa mga lalaki hindi nila ito napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Pero paano kung baliktarin mo ang sitwasyon? Paano kung ikaw naman ang may hawak ng psychological advantage? Paano kung ikaw ang marunong mag-control ng dynamics ng interaction ninyo? Hindi ito tungkol sa pagiging masama o mapanlamang. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang psychology ng attraction para hindi ikaw ang nauuto o nalalaro sa emosyon. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Dahil sa suporta ninyo, mas marami pang lalaki ang natututo kung paano maging mas matatag, mas kalmado, at mas may kontrol sa kanilang sarili sa loob ng isang relasyon o kahit sa simpleng panliligaw pa lamang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang strategy na bihirang ituro, pero napakalakas ng epekto kapag naintindihan mo. Ito ang uri ng galaw na nagbabago ng dynamics ng interaction ninyo. Ang tipo ng strategy na kapag ginamit mo ng tama, mapapansin mong biglang nag-iiba ang kilos ng babae. Mas nagiging curious siya, mas nagiging attentive, at minsan siya pa mismo ang kusang lalapit sa iyo. Kaya kung gusto mong maintindihan ang psychological mechanics kung bakit may mga lalaki na tila natural lang na nakakakuha ng atensyon ng babae, habang ang iba naman ay laging nahihirapan, manatili ka hanggang dulo. Dahil sa mga susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo ang isang manipulation strategy na kahit ang babae mismo ay hindi agad napapansin na nangyayari na pala ito sa kanyang emosyon. Tip 1. Ang lihim ng emotional push and pull. Isa sa pinakamalakas na paraan para maimpluwensyahan ang emosyon ng isang babae ay ang tinatawag na push and pull dynamic. Ito ang psychological pattern na madalas nangyayari sa attraction pero bihirang maintindihan ng karamihan ng lalaki. Ang problema kasi sa maraming lalaki, kapag gusto nila ang babae, nagiging sobrang predictable sila. Palagi silang available, palagi silang mabilis mag-reply, at palagi nilang pinapakita na handa silang ibigay ang buong atensyon nila anumang oras. Sa unang tingin parang maganda ito, pero sa psychology ng attraction, kabaligtaran ang nangyayari. Kapag ang isang tao ay sobrang predictable, nawawala ang sense of excitement, nawawala ang curiosity. Kapag wala ng curiosity, humihina ang emotional investment. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaki na kahit mabait, kahit maalaga, kahit seryoso sa babae, sila pa rin ang naiiwan o hindi masyadong napapansin. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil masyado nilang ipinapakita ang lahat agad-agad. Dito pumapasok ang push and pull strategy. Ang konsepto nito ay simple pero napakalakas ng epekto. Minsan ipapakita mo na interesado ka. Minsan naman magiging kalmado ka at hindi mo ibibigay ang buong atensyon mo. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng emosyon ng babae. Ito ay tungkol sa pag-maintain ng psychological tension na siyang nagpapataas ng attraction. Halimbawa, may mga pagkakataon na magbibigay ka ng genuine na compliment o magandang interaction. Pero pagkatapos nun, hindi mo kailangang manatiling nakadikit sa kanya buong oras. Bumalik ka sa sarili mong mundo. Ipakita mo na may sarili kang buhay, may sarili kang focus, at hindi umiikot ang mundo mo sa kanya. Kapag nangyari ito, may kakaibang shift sa isip ng babae. Bigla siyang nagtataka kung bakit hindi ka katulad ng ibang lalaki na sobrang naghahabol ng atensyon niya. Doon nagsisimula ang curiosity. At kapag may curiosity, doon nagsisimula ang emotional engagement. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang attraction ay hindi lang tungkol sa pagiging mabait o pagiging sweet.
Ito ay tungkol sa kung paano mo pinaparamdam sa isang tao ang kombinasyon ng comfort at mystery. Kapag alam ng babae na gusto mo siya pero hindi ka desperado sa attention niya, doon nagiging mas malakas ang pull niya papunta sa iyo. Kaya kung gusto mong baliktarin ang dynamics ng interaction ninyo, tandaan mo ito. Huwag ibigay ang lahat agad. Ipakita mo ang interest mo pero panatilihin mo rin ang sarili mong mundo. Sa ganitong paraan, hindi ikaw ang nahuhulog sa emotional trap. Sa halip, ikaw ang nagiging sentro ng curiosity niya. Tip 2, ang power ng controlled indifference. May isang bagay na napakalakas ang epekto sa psychology ng attraction, pero halos hindi ginagamit ng karamihan ng lalaki. Ito ang tinatawag na controlled indifference. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka nagpapakita na desperado kang makuha ang atensyon ng babae. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nagiging reactive sa bawat maliit na bagay na ginagawa niya. Sa halip, pinapakita mo na kalmado ka, stable ka, at hindi madaling maapektuhan ng emosyon ng ibang tao. Maraming lalaki ang hindi napapansin na kapag masyado silang invested agad, doon nagsisimula ang pagkawala ng balance sa interaction. Kapag ang babae ay nakikita na masyado kang eager, masyado kang mabilis mag-respond, at masyado mong pinapakita na siya ang sentro ng focus mo, nagkakaroon siya ng subconscious signal na ikaw ang mas nangangailangan sa interaction ninyo. At kapag nangyari iyon, siya ang nagkakaroon ng psychological advantage. Dito pumapasok ang controlled indifference. Hindi ito nangangahulugan na wala kang pakialam sa babae. Hindi rin ito nangangahulugan na magiging malamig ka o bastos. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang mag-control ng reaction mo. Hindi ka agad nag-o-overreact sa bawat message. Hindi ka agad nagiging emotional sa bawat maliit na pagbabago ng mood niya. Sa halip, pinapakita mo na ang mood mo at ang focus mo sa buhay ay hindi madaling mabago ng kahit sinong tao. Halimbawa, kung minsan ay mabagal siyang mag-reply o parang medyo distant ang energy niya, karamihan ng lalaki agad nagiging anxious. Magpapadala sila ng maraming messages. Magtatanong sila kung may mali ba, o kaya naman magbibigay sila ng sobrang attention para lang maibalik ang dating vibe. Pero sa totoo lang, kapag ganito ang ginagawa ng lalaki, lalo niyang pinapakita na siya ang mas emotionally dependent sa interaction. Ang lalaking may controlled indifference ay iba ang approach. Kapag napansin niya na medyo nagiging distant ang babae, hindi siya nagiging reactive, hindi siya nagbabago ng energy para lang habulin ang atensyon. Ipinagpapatuloy niya ang ginagawa niya sa buhay. Ipinapakita niya na may sarili siyang mundo na hindi umiikot sa validation ng babae. At dito nangyayari ang psychological shift. Kapag ang babae ay nasanay na karamihan ng lalaki ay naghahabol ng atensyon niya, tapos bigla siyang makakatagpo ng lalaking kalmado at hindi nagiging reactive, nagkakaroon ng curiosity sa isip niya. Nagsisimula siyang magtanong sa sarili niya kung bakit iba ang behavior ng lalaking ito. Ang curiosity na yon ang nagsisimulang mag-build ng emotional engagement. Dahil kapag ang isang tao ay hindi madaling makontrol ng emosyon, nagiging mas interesting siya sa paningin ng iba. Nagiging misteryoso ang dating. At kapag may misteryo, mas nagiging active ang isip ng babae na unawain kung sino ka talaga. Ito ang dahilan kung bakit ang controlled indifference ay isang napakalakas na psychological strategy. Hindi dahil ito ay manipulative sa masamang paraan, kundi dahil ipinapakita nito na ikaw ay may emotional stability. At sa mundo ng attraction, ang lalaking may emotional stability ay madalas nagiging mas appealing kaysa sa lalaking madaling maapektuhan ng bawat galaw ng babae. Kaya tandaan mo ito, hindi mo kailangang habulin ang bawat atensyon ng babae. Minsan ang pinakamalakas na signal na maibibigay mo ay ang kakayahan mong manatiling kalmado at focused sa sarili mong buhay. Kapag nakita niya na hindi ka madaling mamanipulate ng emosyon, doon nagsisimulang magbago ang dynamics ng interaction ninyo. At kadalasan, doon din nagsisimulang siya ang kusang magbigay ng mas maraming attention sa iyo. Tip 3. Ang strategy ng selective attention. Isa sa mga pinaka hindi napapansin na dynamics sa attraction ay kung paano gumagana ang atensyon. Sa totoo lang, ang atensyon ay parang currency
sa social interaction. Kung sino ang mas nagbibigay ng attention, siya ang mas nag-i-invest ng emosyon sa interaction. At kung sino naman ang mas kontrolado ang pagbibigay ng attention, siya ang kadalasang nagkakaroon ng psychological advantage. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaki na kahit hindi naman sila ang pinakagwapo o pinaka-flashy, pero nagiging interesting sila sa paningin ng babae. Hindi dahil sa hitsura o sa pera, kundi dahil marunong silang mag-control ng kanilang attention. Hindi nila basta-basta ibinibigay ang focus nila sa kahit sinong babae. At kapag naramdaman ito ng babae, nagkakaroon ng kakaibang shift sa kanyang perception. Karamihan ng lalaki kapag may babaeng gusto nila, agad nilang ibinibigay ang buong atensyon nila. Lahat ng post napapansin nila, lahat ng message sinasagot nila agad. Kapag may story ang babae, sila ang unang nagre-react. Kapag may sinabi ang babae, sila agad ang nagbibigay ng validation. Sa unang tingin parang magandang paraan ito para ipakita ang interest. Pero sa psychology ng attraction, minsan ito mismo ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ang excitement. Kapag nararamdaman ng babae na palagi kang nandyan, palagi kang ready magbigay ng attention, nagiging normal na lang yun sa kanya. Nawawala ang sense na espesyal ang presensya mo dahil alam niyang kahit anong mangyari, nandyan ka pa rin. At kapag ang isang bagay ay naging sobrang predictable, nawawala ang emotional intensity nito. Dito pumapasok ang tinatawag na selective attention strategy. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo ibinibigay ang buong focus mo agad-agad. Hindi mo pinaparamdam na ang buong oras at energy mo ay nakalaan para lang sa kanya. Sa halip, pinapakita mo na ang attention mo ay may value. Pinapakita mo na may mga bagay sa buhay mo na mahalaga rin bukod sa kanya. Halimbawa, kapag nag-uusap kayo, maging present ka sa interaction. Makinig ka, makipag-engage ka, at magbigay ka ng genuine na energy. Pero pagkatapos ng interaction na iyon, bumalik ka sa sarili mong mundo. Hindi mo kailangang patunayan na available ka bawat oras ng araw. Hindi mo kailangang ipakita na hinihintay mo ang bawat message niya. Kapag nakita ng babae na marunong kang magbigay ng attention pero marunong ka ring bumitaw at mag-focus sa sarili mong buhay, nagkakaroon siya ng ibang perception sa iyo. Nagsisimula niyang makita na ang presence mo ay hindi ordinaryo. Dahil hindi ka katulad ng ibang lalaki na halos ibinibigay ang lahat ng oras nila para lang makuha ang approval ng babae. Sa psychology, ang mga bagay na hindi madaling makuha ay kadalasang mas nagiging valuable sa paningin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit kapag ang attention mo ay hindi palaging available, nagiging mas meaningful ito kapag ibinigay mo. At kapag naramdaman ito ng babae, mas nagiging aware siya sa presence mo. Ang mahalagang tandaan dito ay hindi ito tungkol sa pag-ignore o pagiging cold. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam na wala kang pakialam. Ang tunay na power ng selective attention ay nasa balance. Kapag nandyan ka ng buo. Pero kapag wala ka, malinaw na may sarili kang mundo na hindi umiikot sa kanya. Kapag ang isang babae ay nakaramdam na ang attention mo ay may value at hindi basta-basta ibinibigay sa kahit kanino, doon nagsisimulang magbago ang dynamics ng interaction. Unti-unti, hindi na ikaw ang naghahabol ng atensyon. Sa halip, siya na mismo ang nagiging mas aware sa presensya mo at mas nagiging interesado na makuha ang focus mo. Sa huli, mahalagang maintindihan ang isang bagay. Ang tunay na power sa attraction ay hindi nanggagaling sa pagiging desperado, hindi rin sa pagiging sobrang available, at lalong hindi sa paghahabol ng validation mula sa babae. Ang tunay na power ay nanggagaling sa self-control. Kapag alam mo kung paano kontrolin ang attention mo, ang emosyon mo, at ang energy na ibinibigay mo sa ibang tao, doon nagsisimula ang pagbabago ng dynamics. Tandaan mo ang tatlong bagay na napag-usapan natin. Una, ang push and pull dynamic na lumilikha ng curiosity at emotional tension. Pangalawa, ang controlled indifference na nagpapakita na hindi ka madaling maapektuhan ng bawat galaw ng babae. At pangatlo, ang selective attention na nagpapakita na ang focus at oras mo ay may value. Kapag pinagsama-sama mo ang mga ito, hindi mo kailangang pilitin ang attraction.
Hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng babae. Sa halip, natural na nagbabago ang paraan ng pagtingin niya sa iyo. Dahil sa halip na maging isa ka lang sa maraming lalaki na naghahanap ng validation, nagiging iba ang dating mo. Nagiging kalmado, stable, at may sariling mundo. Ngayon gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tatlong strategy na ito, alin ang pinakatumama sa iyo? Alin dito ang sa tingin mo ay hindi pa nasusubukan ng karamihan ng lalaki? Isulat mo sa comment section ang sagot mo dahil gusto kong makita ang mga insight ninyo. Diyan kung nakatulong sa iyo ang video na ito. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang ganitong klaseng psychological insights tungkol sa attraction, confidence, at social dynamics. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo basta nagbibigay ng tips. Pinag-aaralan natin ang psychology sa likod ng mga galaw na talagang nagbabago ng laro. Hanggang sa susunod na video.